LPA-06B sa silangan ng Visayas ganap ng naging tropical depression. Posibleng pangalan nito ay Bagyong Francisco sa oras na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Maaring maging tropical storm pa ngayong araw at posibleng maging typhoon pagsapit ng linggo. Posibleng muling palalakasin ng bagyo ang habagat sa mga susunod na araw. Easterlies na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Alamin natin ang buong detalye. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026, narito na ating update sa ating panahon. Isang mahalagang development na ating minomonitor ngayong umaga. Ang low pressure area na ating binabantayan nitong mga nakaraang araw ay isa ng ganap na tropical depression o isang bagyo. Batay sa pinakahuling datos, ang sentro ng tropical depression o bagyo ay namataan sa layong 2,085 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 55 km kada oras malapit sa gitna at mayroong pagbugso na umaabot sa 70 km kada oras. Ang central pressure nito ay nasa 1,004 hectopascal. Sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran sa bilis ng 15 km kada oras. Nasa na nga ang bagyo sa ngayon? Sa kasalukuyan, napakalayo pa ng tropical depression o bagyo mula sa kalupaan ng ating bansa. Ito ay nasa malayong bahagi ng Philippine Sea at wala pang direktang epekto ito sa alimang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, mahalagang bantayan ang sistemang ito dahil inaasahang lalapit ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Narito ang ating detalyadong pagsusuri na posibleng galaw ng ating bagyo. Posibleng galaw ng Bagyong Francisco. Ngayong Biyernes hanggang Sabado, kikilos ito sa direksyon ng west, northwest o pakanlurang hilagang kanluran. Habang tinatahak nito ang mainit na karagatan Philippine Sea, patuloy itong lalakas at posibleng maging isang tropical storm na ito mamayang hapon o kaya ngayong gabi. Kapag nangyari ito, bibigyan na ito ng international name ng mga international agencies. Pagsapit ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga, inaasahang makakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag nakapasok na ito, tatawagin na nga itong Bagyong Francisco, ang ikalawang bagyo ngayong buwan ng Hunyo at ika-6 naman ng bagyo ngayong taong 2026. Sa panahong ito, maaari na itong maging isang tropical storm category. Mga kababayan, habang nasa Philippine Sea, napakainit ang temperatura ng karagatan. Ito ang pangunahing gasolina ng isang bagyo. Dahil dito, mataas ang posibilidad na magpatuloy ito sa paglakas ng sistema. Ayon sa forecast outlook, ang tropical depression ngayon magiging tropical storm ngayong araw o mamayang gabi at severe tropical storm pagdating naman ng Sabado at posibleng magkaroon o maging typhoon naman pagsapit ng Linggo. Kung magpapatuloy ang magandang kondisyon sa paligid nito, mga kababayan, hindi malayong umabot ito sa typhoon category bago pa man lumapit sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya naman ang tanong ng mga kababayan natin, tatama ba ito sa ating bansa o tatama ba sa Pilipinas? Sa ngayon, batay sa forecast track ng Pag-asa at iba pang international weather models, mababa ang posibilidad ng direktang landfall dito sa ating bansa. Sa halip, inaasahang kikilos ito patungong hilagang bahagi ng Philippine Sea. Pagdating ng Miyerkules, inaasahang magsisimula na itong lumiko pahilagang-hilagang kanluran. Pagkatapos nito ay tuluyang mag-recurve o liliko pahilagang patungong Southern Japan. Ibig sabihin mga kababayan, mas kahalintulad ng naging galaw ng Bagyong Doming nitong mga nakaraang mga linggo. Ngunit tandaan mga kababayan, maaga pa sa forecast period. May posibilidad pa rin magkaroon ng pagbabago sa direksyon habang lumalakas ang sistema. Kaya narito mga posibleng epekto dito sa ating bansa. Bagamat hindi pa direktang nakakaapekto ang bagyo sa ngayon, may isa tayong mahalagang bantayan. Ito ay muling pagpapalakas ng hanging habagat. Kapag lumakas ang bagyo habang nasa silangan ng bansa, maaari nitong hilahin ang mas maraming hanging habagat. Kapag nangyari ito, maaring makaranas ng mas madalas na pag-ulan, habagat rain sa Western Luzon, thunderstorm sa Metro Manila, pag-ulan sa Western Visayas. Mas maalong karagatan sa kanlurang baybayin. Inasahang mararamdaman ang epekto nito pagsapit ng Linggo hanggang sa susunod na Linggo. Samantala, ang easterlies pa rin ang pangunahing weather system ang nakakaapekto dito sa ating bansa. Sa Metro Manila, Visayas at Central Luzon, kasamang Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm. Posible na rin ang biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar kapag nagkaroon ng malalakas na thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorm pa rin ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan. Mainit sa umaga ngunit maulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi.
Naitala ang pinakamataas na temperatura 34.2 degrees Celsius habang ang pinakamababang temperatura naman ay umabot sa 25.2 degrees Celsius. Patuloy ang maalinsangang panahon kaya huwag kalimutang uminom ng maraming tubig, iwasan ang matinding sikat ng araw at magdala ng payong dahil sa posibleng thunderstorm anumang oras sa inyong lugar. Mga kababayan, sa kabuuan, ang tropical depression na nasa silangan ng Visayas ay pangunahing binabantayan natin sa ngayon pero hindi pa ito direktang banta sa kalupaan dito sa ating bansa, ngunit malaking posibilidad na maging Tropical Storm Francisco sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 araw. Posible na ito maging ganap na typhoon pagsabit ng linggo habang nasa Philippine Sea. At ang pinakamalaking epekto nito sa ngayon ay ang inaasahang muling pagpapalakas ng hangin habagat na maaaring magdala ng pag-ulan sa kalurang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo. Patuloy po natin itong babantayan ang bawat galaw nitong parating na bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Tulad ng mga bagyo na dumarating at lumilipas, may mga pagsubok din tayong hinaharap sa buhay. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong matakot sapagkat siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Ano man ang unos na inyong pinagdaraanan, magtiwala ka sa Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa. At yan po ang ating update sa panahon. Patuloy tayong mag-ingat, manatiling handa at huwag kalimutang manalangin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless us all. Muli, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na ulat panahon.